Open up your Bible sa Acts 14. Tuloy gihapon kita mga trials and tribulations sa kinabuhi. Have I seen you before? Were you here last time? Huh? What? Is this your first time? Didn't he? Oh, second. Yeah, kasi you look familiar. Oh, okay. Ano yun? Oh, mana sisping? Oh, I see. Okay. Oh, sige. Oh, before we begin, magprayan na kita. Let's pray. Father God, thank you po muli sa pag-gather niyo sa amin ngayon dito sa simbahan. We pray, Lord, na your Holy Spirit will be with us, indwell us, O God. At lalo na po ako, Lord, ako magdi-deliver ng mensahe niyo. I pray, Lord, na you will use me as your mouthpiece para maintindihan ng mga anak niyo. At ako rin po, kailangan ko rin po matuto ng marami sa mga salita niyo. So Lord, we pray that everything will be blessed, everything will be understandable sa lahat, dear God. We pray this in the name of your Son, Jesus Christ. Amen. Okay, let's double check again. Okay, I got that. So, adigyapon kita series about trials and tribulations. Di rin na about the rapture or anything else, but padayon gyapon kita. So, ang title natin, Bible study natin yan na, is Bakit Kailangan Dumaan sa Pagsubok ang Kristiyano? Part 1, Part 2 in French. Part 1, kay may do pa ini series. This should be a shorter Bible study. But the next one will be a little bit longer. Okay? Pero yan na, ma-focus na kita kan Apostle Paul. Si Apostle Paul, can we consider him a 13th apostle, di ba? Kasi 12 man lang itong gitawag, tapos they replace Judas with Matthias. And then si Paul, special mention niya kay iya calling kaiba sa mga apostolis good in Jesus Christ. So anyways, ini Apostle Paul, dati itong Dati inihiya si Saul of Tarsus. You can find that sa Acts 9 and 11. Siya yung isa siyang Hudyo. Pero at the same time, Roman citizen niya. Parang ako. Natural born Filipino with American citizenship. Dual na ako yan. Inihi Paul, may advantages man good. With him, during that time, he can travel anywhere. The same with me. I can go anywhere with a U.S. passport, anywhere, most countries. But if I take my Philippine passport, ilang countries lang mapupuntahan ko. So the same with Paul. Iniya nag-aral sa school ni Gamaliel, o Gabriel ka nga pala, no? Gamaliel, one of the very best teacher dito Jerusalem that time. Okay? Ada ito na Acts 22:3. Si Paul naging Pharisee niya. Ibig sabihin, he follows the strictest pinakamatinding Jewish law. So, in conclusion na ka. Pwede na dahil kita muli na. Conclusion na eh. I'm just kidding. So, inihi Paul, bigatin niya. Hindi basta-basta. Scholar siya, religious leader pagod, citizen pagod ha Rome. It's an advantage kung Roman citizen ka. Kay ada nga niya Bible na siring usang centurion, ako, binayaran ko talaga ang citizenship ko, pero ikaw, di ba? There in the book of Acts. Kompleto yung credentials niya, kaya kilala siya. Noon inihi Paul, anti-Kristiyano inihiya. Dahil pinaninindigan talaga niya at iya faith. Kay Hudyo man lagi siya. Pero us, we love the Jews. Why? Because we know they're the chosen people of God. But now, although God still look at that, He prefers, I would say, akin lang na He prefers the children of God, which we are, believers of Jesus Christ. Okay? Because in fact, ada Bible na most of the Jews do not believe in Jesus Christ, na era Messiah. And that's sad because chosen hira, pero yet
they deny and they ignore Jesus Christ. And we can even say na ito nila ang nag-crucify kan Jesus Christ. Okay, so one day, every knee will bow, and acknowledge that Jesus Christ is indeed the Messiah. Okay? So, padayong kita. Let me show you this. Let me see there. Okay. Although we love the Jews, pero the Jews hate us. Labi na ang mga ultra-Orthodox Jews. If you look at that, binabastos tayo ng mga Hudyo. May daba sound eh? Alright? Pero anyway, sige lang na. Look at that. Nagpaparade hira, and even the kids, they spit on the Christians. Ganun ang pagtrato na sa atin, believers of Jesus Christ. So that's sad. Irilaghira na to o na si Jesus Christ ang Messiah. So ganun ang treatment nila. In fact, I have seen sa YouTube na there was one preacher, a lady preacher, ginbabatuhiya, dinsisipa, ganun ang treatment nila sa mga Kristiyano. Anyway, so next verse. Pero ito ang sinasabi sa Philippians 2:10 ha. One day, sa pangalan ni Jesus, luluhod ang lahat na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. In English, at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. Okay? That's sad. Pero sige lang. Balik tayo kang Paul. So, Paul, anti-Christian inihiya. Hinahabol niya lahat mga believers. Kung hindi niya pinapapreso, ginpapapatay pa niya. Look at this. Who's that? Do you guys know that? Kung sino yan? Stephen. Okay? The first Christian martyr. And Paul was there, or Saul at that time, pangalan niya, was there when this guy was stoned to death. You see? Grabe yan si Paul talaga. Mamamatay tao hiya, mga Kristiyano, ang hate. Grabe kasi ang zeal niya, zeal. Hindi ko alam how to translate it to Tagalog or Waray, pero grabe ko ang iyang pangusog ha, iya faith, up to the point na he kills Christians. Alright? So Stephen, unang martyr ng church, batang-bata pa ini. Okay, nung mamatay siya. And Paul was there, or a soul was there. So, pero moving forward, habang nasa daan, papuntang Damascus, kasi humingi ng written letter from the head of the Pharisees, si Paul, gusto niya habulin kung wherever in the world ini na mga Kristiyano. Gusto niya papatay talaga. So on the way, he heard na may mga tao dito, Damascus, Syria, na mga Kristiyano. So on the way to Damascus, sinalubong siya ni Lord. Okay? Bigla ang conversion niya. Hindi na lang ako magkukuha na diretso lang natin. From Saul the killer, he became Paul the preacher. Okay? Simplify things. Binanatan siya ni Lord, trinain siya. Binigyan siya ng bagong lakas, ang bagong spirit. At ngayon, we're gonna be talking a bit of yung mga missions ni Paul sa mga lugar na ito. Kaya ang pag-uusapan natin is yung mga Paul's missionary through Greece, through Jerusalem, Damascus, Syria, and this will continue sa next Bible study natin. So, si Paul, may mga several partners niya. At this time, partner niya ay Barnabas. Sometimes, upod niya ay Silas. Pero, isipin niyo ito kung feeling natin na the world we are in right now magulo, mas magulo ang during their time rin. Mas malala pa yung time ni Paul. Nung Rome, ang Rome kasi
kuan hindi mo makonsider na good people, conqueror man gud sila. Pero they were the bossing of that place at that time. Lagana pang kalaswan, divorce dito, parang normal lang sa kanila. And then, there was slavery, of course. At kahit mga babies, pinapatay nila kung ayaw nila. That's the culture during that time. Dami mga prostitutes sa kalsada, pati religious leader that time, corrupt. So akala nyo lang ngayon, damong corrupt. Damong gyapon corrupt. Actually, the first work na nag-start, I forgot to say this, pero prostitution, ayan ang pinakaunang trabaho sa panahon noon at ngayon. So if there was prostitution then, there was also corruption then. At hanggang ngayon. Okay? So may pattern na sinusundan tayo. Ang dami rin kasi Greco-Roman kasi ang kultura noon. So there's different kinds of gods. Diyos-Diyos nila. Yung kapangkuan pa, guti-guti na Diyos. Damo sinasamban la. Even the demons or devil, they worship spiritism. So, ganitong klase ang mundo na tinawag ni Paul. At nevertheless, in Hira, when Paul got converted, before when he was Saul, grabe yung zeal niya. And when he became Paul, grabe na naman zeal niya as a preacher of Jesus Christ. So they went around with partners like Barnabas and Silas. They went to spread the good news or the gospel. Okay? At that time nga, Israel was under Roman Empire. So, look at all these Middle East countries under the Roman Empire. Dami. Okay? Pero, ang mga Romano, they're skilled people. Hindi lang sa fighting, they're very good soldiers, okay? But not only that, they're very good in infrastructure. They build a road system. Parang sa version natin, internet highway. They build roads, kaya people could go around easily. Kaya mga dala na, okay? So they can go wherever they want, sa mga bayan-bayan. Noon rin, at that time, ang common language nila is Greek. Kaya kahit saan sila pumunta, pwede silang mag-share ng gospel o yung good news because Paul, not only is he learned ha Bible, alam na alam niya, but he can also speak several languages. Okay? And this is the amazing part. Waray nila cellphone that time. Waray Facebook. Okay? Wala silang mic or sound system, but yet, si Paul ang kasama niya, I can say that they turned their world upside down. Ni-reset nila ang mundo nila. Or, sila yung nagbigay because they were the light. Kaya nga sabi sa Bible, we should be salt and light. So they became the salt and light of that place during their time. Okay? So dito tayo yan sa Acts 14. If you open your Bible there, hang on, dyan lang muna kayo. Very interesting ini. Kaya nagsasabi na, masking Kristiyano ka, may mga pagsubok tayong dadaraanan. Okay, we continue with those things again. Last week, amo gihap, the storms of life, di ba? And that's why we came up with that song. Thanks God we have that song. Everybody's singing now, even Shin, Bam Bam. They like the rhythm and everything, So thank you Lord for that. So, also pag-uusapan natin ng langit. Ang gandang isipin yung glory at reward na naghihintay sa atin one day sa langit. Pero bago tayo makarating doon, again, dadaan tayo ng maraming hirap. Kasi tandaan nyo, ang langit ay para sa mga taong ready or handa. Okay? Kaya kung ngayon,
Kung ikaw mismo naagi ka mga problema, you have a storm or bagyo imo kinabuhi na pinagdadaanan mo, pwede personal, sakit, tragedy, or kung ano pa man. Baka ang tanong, you could even ask God, Lord, bakit ako? Di ba? Bakit ako? No, normal good life ito na pangutana. And it happens to everybody. Younger people, not so much. Not yet. But eventually, as you grow up, you will experience problems, storms, problemas. But that's just a part of life. Okay? Pero imagine niyo kung ganito lang sana, the moment na tinanggap mo sana si Jesus, kung gusto mo lang maging Kristiyano, boom! Nasa langit ka na agad. That's simple. Hindi ka nadadaan ng mga problema. Pero, hindi parang nag-share ka ba, you tell somebody, you wanna go to heaven? Believe in Jesus Christ. Just pray this prayer and after that, sabi mo yun, nasa langit ka na. Then you did your part. If it's that simple, ang sarap sana. Very cool sana kung ganun lang. Pero hindi ganun ang sistema ni Lord. Hindi ganun. Habang buhay pa kita, may mga bagay na ipaparana siya aton. Para maihanda kita langit na inihanda rin niya para sa atin. At malinaw ang Bible, darating talaga ang mga bagyo or storms in life. Pero tandaan natin, bawat bagyo, may purpose, may meaning, may bagyong correcting, may bagyong protecting. Alam nyo na yan, di ba? Lahat may meaning. Darating talaga ang bagyo sa buhay natin. Okay? This thing is not working. Let me see. Okay, didi kita. Slide. Where am I? 30? Okay. So, dinhi kita sa Acts. So, if you want to go to Acts 14:21, dito nagsasabi, nag-preach sina Paul at Barnabas ng magandang balita sa Derbe. At maraming doon ang naging disciples. Tapos bumalik na sila sa Lystra at sa Iconium at tumuloy sa Antioch at sa Pisidia. Okay, sinasabi dito sa verse na ito, pagkatapos nila Paul mag-preach ng gospel, maraming taong tumanggap or they believe in Jesus Christ, naging disciples sila. Tapos bumalik sila Paul at Barnabas sa Lystra, Iconium at Antioch. Okay, my thing is not working properly. Okay, so they went back to these places para palakasin ang loob nila ba. Sabi nila, ipadayon lang niyo iyo faith. Pero tandaan ninyo, kailangan natin dumaan sa maraming pagsubok bago tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Ano ba ini? Malinaw, it's very clear na ang Christian life, it's not gonna be an easy ride. Okay? May mga araw na may mga blessings kita. Thank God for that, Pero hindi mawawala ang bagyo sa buhay natin, problema at mga hamon ng kung ano-ano. Kaya, dumadaan ka ngayon. Kung ikaw dumadaan ngayon sa hirap, don't be surprised, huwag ka magulat. Pati lang talaga yan ng daan papuntang langit. Okay? May iba masering, kung amo itong pagiging Kristiyano, I don't want to be a Christian. Gusto ko lang yung carefree life, chill, enjoy lang, matcha here, kutsinta there. Ganun ang buhay. Di ba? Parang kanta lang ba, yung girls just wanna have fun, and that's what a lot of people want. Or, all I wanna do is just have some fun. Yung mga singers din nakakasabutin Di ba? Tapos feeling nila na they want to fly. Fly like an eagle. Those sort of things. Pero real talk lang kita ha. Real talk. Hindi ganun ang buhay. Okay? Hindi pwedeng puro saya lang. Walang struggle. Sabi ng Bible, through many tribulations, tayo makakapasok sa kingdom of God. Kaya ang tanong, Kuya, tinuod ito?
ito na Bible? Nasiring dida. Well, just move to the next chapter, 14:22. It's there. Okay? So if you want to confirm it, it is there. Okay? Si Job nga, sabi niya, tayo guys, pare-pareho lang tayo, nasa isang bangka lang tayo. Kunti na lang ang buhay natin. Pero punong-puno tayo ng problema hanggang ngayon. So if there was problems during Job's time, it's also happening during our time. Yan na. So very relevant yung pinagdaanan o sinabi ni Job. Up to now, umaagi kita sa tanan na ito. Sabi nga ni Jesus Christ, if you wanna read this, well anyway, ako na lang. May dalawang tao na nagtayo ng bahay. Yung isa, nagtayo sa bato. Yung isa naman, nagtayo sa buhangin. Dumating ang ulan, hangin at malakas na bagyo. Yung bahay na nasa bato, matibay at remain standing. Pero yung bahay na nasa buhangin, bagsak at wasak kagad. Ganon din tayo. You have a choice. May choice ka kung saan mo itatayo ang bahay mo. Kay Jesus na parang matibay na bato? Or on the rock? Who's the rock? Exactly. Jesus is the rock. Or itatayo mo ang bahay mo sa soft ground, buhangin, barasla, na waray pundasyon. Pero, amo ini tinuod. Well, again, inuulit ko, walang exempted sa bagyo ng buhay. Dumadating yan sa lahat, sa mabait, sa masama, Kristiyano ka man, diri ka Kristiyano. Sabi sa Bible, the rain falls on the just and the unjust. Kaya wag nating isipin na magiging trouble-free ang mga buhay natin. Hindi ganun mga tol. You know, we will pass through all these things. Pero kung kay Lord ka nakatayo lagi, ang pundasyon mo is on the rock para kang nakasandal sa pader. I feel like singing this because after this, you'll see it. Anyway. Alam natin, kapag dumating ang hirap, wait a minute. This is not working talaga. I need to replace this day. Kapag kumatok ang problema sa buhay mo o biglang may tragedy na nangyari, meron pa rin nagmamahal sa atin, which is our Father in heaven. Diba? At ginagamit niya mga bagay na ito, hindi natin maintindihan, pero He's using it for His glory. Okay? Minsan, it's really hard to understand, lalo na sa mga Kristiyano. You know, tapos may biglang dumating sa'yo, cancer, or mabalitaan mo, a relative died dahil na aksidente, o may mga pagsubok. Parang iisipin mo ba na, Lord, bakit nangyari ito? Or you can even say, if there's a child involved, bakit ito nangyari sa anak ko, Lord? Di ba? Pero ganun, kahit ganun pa, bigat ang problema, remember, God is in control. May mga plano pa rin si God para sa iyo. At ginagamit niya lahat ng mga yan para mas malalim na purpose na ipapakita niya sa iyo later on. Tanong niyo siguro, ikaw kuya, nagtututdo ka man ng Bible study. Ano man na namatay maniti mo first wife? Diba? It's a good question. Kaya ano? Kaya kami ni Osmer, nagtututdo kami ng Bible study, libre na kami? Or may free pass na kami? Or being a pastor, or a preacher, or a teacher, or something? Dear is to God. Again, sabi ni Paul, ni Job, pare-pareho lang kita. Kita nga tanan. You know, nag-iisang bangka lang tayo, sabi ni Job. Tama yun. Lahat tayo dumadaan sa problema. Maybe you're getting bored about all these things, problem, but I'm just warming you up. So, para sa much later na part ng Bible study. Pero sabi dito sa Bible, sa Romans 5, pwede pa rin tayong mag-rejoice despite of all the trials that we encounter. Tanong na ni Watcom, ano po yung paano yan? How is that possible?
Kasi yung mga problema, it helps us na maging matibay sa buhay natin. At pag tumitibay tayo, nadidevelop ang karakter natin. At dahil dito, nagkakaroon tayo ng pag-asa na hindi nakaka-disappoint. Kasi alam natin, and we know for sure that God loves us despite of anything. Kayo, let me ask you this. Mahal ba kayo ng Diyos? Let me find out. Taas na mga kamay kung if you think God loves you. There you go. Thank you, Lord. Okay, good. Pero, ito ang tanong ko. Kuya, sabi mo mahirap at trials. Tapos sabi mo, mahal ako ni God. Mukhang, kuwan ata. Contradicting. Nasaan ang logic dyan? Diba? Bibigyan ako ng problema ni God, pero at the same time, mahal pala ako ng Diyos. Why? Kasi kung mahal tayo ni Diyos, o mahal ka ng Diyos, bakit pa pinapadaan niya tayo sa mga ganitong issues? Hindi na lang maging simple lang ba? Katulad ng pa-chill-chill effect. Pero we don't want that. Ito ang sagot dyan. Dahil mahal ka niya, at dahil sa mga tribulations na pinagdaraan mo, dinadaanan mo, He is preparing you, me, us, para makapasok tayo sa kaharian niya. Okay? If you guys remember the story of Mary, Martha, and Lazarus, di ba? Magburog to inihira, taga Jerusalem, harani ha Jerusalem, Bethany at ila lugar. Madalas, napasyada dito si Jesus, upod niya at iya mga disciples. Kay Martha, killer cook. Di ba? Maupay, mahusay magluto. Kaya doon sa nagtatambay, si Jesus, daladala niya mga barkada niya, or mga apostles, or mga disciples. Eh, ganun sila ka-close. They're very tight with Martha, Mary, and Lazarus. Okay, so one day, nagkasakit si Lazarus. Nagpadalagan ng message si Mary at Martha kay Jesus Christ. So, Lord, yung kaibigan mong mahal mo, may sakit. Natural na ini-expect nila na agad-agad pupunta na kanila si Jesus Christ. Gagamutin si Lazarus, tapos pagkagamot, balik na lang uli siya sa ministry niya. Pero hindi ganun na nangyari. Sabi ng Bible, nung marinig ni Jesus, sabi niya, hindi ito matatapos sa kamatayan. These are Jesus' words. Mangyayari ito para sa glory ni God. Imbis na bumalik agad si Jesus, nagstay pa noon siya ng 2 days. Okay? Bago siya pumunta kan Lazarus. Parang iisipin mo, kung mahal niya si Lazarus, ano waray man niya magmadali? Di ba? Late pagod niya umabot. Hindi lang late. Namatay na si Lazarus. Nailibing na nga. Di ba? Kaya nga sabi ni Martha, Lord, kung nandito ka lang sana, hindi na sana namatay yung kapatid namin. Parang sinasabi niya, Lord, na-miss mo yung chance. Pinahiya mo kami. Friends pa naman tayo. Friend ka namin. Pinagmamalaki ka namin, but yet you disappointed us. Hindi ka dumating. Pero ano sabi ni Jesus Christ? Martha, ako ang resurrection at ang life. Kahit patay na ang mga nananampalataya sa akin, mabubuhay siya. At ang buhay na nanalig sa akin, hindi na mamamatay magpakailanman. Do you believe this? Tinanong niya si Martha. At to prove himself ni Jesus Christ, pumunta siya sa katmunan. Sabi niya, sumigil siya, Lazarus, lumabas ka. Sa libingan, diri katmunan. So, lumabas ka si Lazarus sa libingan niya. Ito nakakatawa. Mabuti na lang, pinangalanan ni Jesus si Lazarus. Lazarus, lumabas ka. Kasi kung sinabi lang na, come forth. Sa English yan na translation dito. Come forth. Lumabas ka lang. Ang sinabi niya, lahat ng mga patay dito hakatmunan, magawas. Telling you.
magkakaadang zombie party. Okay na la. Talagang isang tao lang tinawag niya. Lazarus come forth. Okay? Maupay na la. Good. Kung nag-ala, ano ba yun? Kay Chief Escudero na forthwith. If you guys have read this, if you follow the Senate koan, come forthwith. Ang ibig sabihin ng forthwith, I'm teaching you another thing, ha? Agad-agad. Dagmit. Or millennials, how you say it is, now na. Am I right? Now na. O dagmit hawaray. So dito, ano na kuha nating lesson? Minsan, feeling natin na late si Lord. Parang hindi niya, binabaliwala lang niya or hindi niya pinapakinggan ang prayers natin. Pero tandaan natin, delay is not a denial. That's part in the song again. Oh, it keeps... I have a new song. That's why, I've been listening to it. Kaya, para bang, every time I mention part of the Bible study natin, yung mga sinulat ko, I put it in there sa kanta. Para nagiging kanta na tuloy. I wanna sing it. Pero bawal. Bible study, anay kita. Hindi ibig sabihin na late siya, si Jesus. Hindi rin ibig sabihin na wala na siyang gagawin. Okay? May mas malaking purpose si God. Minsan, gusto natin ng healing, pero ang plano pala ni God is a resurrection. Diba? So, ang tanong now, bakit hinayaan ni Lord na dumaan tayo sa hirap at pagsubok bilang Kristiyano? Why does He allow this? Bakit kailangan pa? If you wanna take some notes, number 1, para manatili kita na humble. Okay? Para manatili kita na humble. Kasi minsan, pag puro success lang, blessing, nagiging mayabang tayo. Hindi man natin sinasabi out loud, pero sa isipan natin, parang, hindi ko na kinanglan ni God, may pera naman ako, may investments ako, may trabaho ako, my family is buo, Dito sa Proverbs 30, sinasabi dyan, if you wanna read that, Lord, bigyan mo lang ako ng sapat, hindi sobra, hindi kulang, kasi kung sobra, baka maging independent ako at sabihin kong, sino ba si God? So that's what we're talking about, Ganun rin na nangyari sa Israel. If you recall the story of Moses and the Israelites, galing sila sa Egypt, they were just released. Nag-wander sila ng 40 years, paikot-ikot lang doon before going to the promised land, okay? Actually, kung lalakarin yun, it doesn't have to take 40 years. 40 days, posible pa. Okay? So, gano'n na nangyari sa kanila. Paikot-ikot lang atla for 40 years doon. But, God did not ignore them, Nag-provide God. Cloud sa araw, para hindi sila mainitan, fire sa gabi, para makakita lang, linalakaran lang. Ito ang the best part. Mana! Mana na liwat. Every day, mana. Buti na lang hindi ako urupod nila sa paglalakad dito. Magsasawa na liwat ako ng mana. Kakasawa kaya, everyday, mana. Buti sana kung upod ko, ay, wala nga ni Helen or si Rochelle. At least may magkukuk sa akin ng manang lechon, tinulang mana, kutsintang mana, mayons mana. Agi. Pero mana everyday. Gosh, guys. Oh, boy. Pero nung pumasok na sila sa promised land, sabi ni Lord, nakakaawa pakinggan ito. Pero sabi ni Lord, pag busog na kayo at okay na ang lahat, huwag niyo akong kalimutan. Nangilabot ang kwan ko na marinig magsabi ng ganito si Lord. Pag busog na kayo at okay na ang lahat, do not forget me.
Ayun ang request niya. Do not forget me. Tayo when life gets hard or knee-jerk na reaction natin, pray agad, dapat, okay? Pero kapag okay ang lahat, kompleto sa pagkain, pera, bahay, health, I wonder kung ganun ba tayo kaporsigido na magpasalamat kagad kan Lord. Kaya reminder sa atin lahat, dapat kasing bilis tayo magpasalamat kay Lord, kagaya ng bilis nating manghingi. Kasi ang dami niyang binigay, tirahan, pamilya, kalusugan, at the most important thing, eternal life. Not everybody will have this. Not because God does not want it, but people ignore it. And that is the sad part. Broad is the way to destruction, narrow ang daan papunta sa langit, and only a few can find it, the Bible says. Kaya dapat natin pasalamatan si God. Why don't we just say, thank you, Lord, right now, together. Thank you, Lord, okay? So point number 2, adversity or mga pagsubok. May tunuturo nito sa atin yung mga eternal truths. Hindi natin matutunan kung mag-chill lang kita permihan ating kinabuhi. Tayo kasi natural, we don't want to get sick, di ba? Umiiwas sa sakit at hirap. Ayaw natin ng pain. Of course, we don't want that. Kaya nga, a lot of us takot sa injection eh. Di ba? RR. The other night we were talking about injection sa ngipin ko, Then I had to work on my teeth. So, you saw me, I had 3 missing teeth. Bungal ako. Pero, I don't care whatever you say about me, I don't care. I'm an American, that's how we are, So, I don't care. Pero anyways, finally, kay ako na po, nagkikita nga kami sa messenger, kaya kinatawan ako. At to America. So finally, my eldest son convinced me that, Dad, you have the money, have your teeth worked on. So, I went to the doctor, ang ginbuhat nila, ginpanipis nila, may good teeth. Still have several teeth dito. Ginpanipis nila para yung ma-feel nila yung gap ng bagong teeth and then i-anchor nila dito. Pero prior to that, can relate to this, i-injectionan ka, man, dito. At that time, di mo na ma-feel yung face mo sa dami ng injection. It's so numb. And it took a while before nawala. Siguro hours or several hours good. Ang sakit. Tusukin ka na ganon. Kaya, I understand if you guys are afraid of injections. But the largest needle na na-experience ko was about this long. Where did they poke that in? Dito sa likod ko. It was called spinal tap. Kasi I had Guillain-Barré syndrome, paralysis. It should not come up. Kasi if it did come up, it will affect my breathing, my heart, my everything. Pero God still has a plan for me. Kaya never came up. Hanggang dito lang. Pero the surgeon said kailangan niya mag-spinal tap to get a fluid haakon nervous system. And very delicate yan. Did you guys know that I had several big men holding me down because one false move, if they hit a certain part, mapaparalyze na good ako totally. Okay? So that long. So yung mga needles natin, ganun lang kahaba, matakot kayo. Sige, poke me. I'm really not afraid about injections. Sige, I've had so many, I've had several surgeries. Wala na. Okay na sa akin. I don't mind. Pero that thing, if that goes in you, gosh. Pero anyway, balik tayo. Tama na yung mga dentista. Kahit ano sabihin nila, di ba, they will say, mga dentist, hindi man, para lang yung kagat ng karayom when they inject you. Or they do that over here. Kagat lang yan ng karayom, pero masakit pa rin. Di ba?
tayo, ako gusto kong mag-workout, pero ayoko na mag-exercise. Mahubya, makapoy, and I feel lazy. Pero may kasabihan nga, no pain, no gain. How can you lose weight if you don't start, stretching yourself, preparing yourself sa mga ganon? Ganon rin sa spiritual life natin. Ang trials, they're sort of parang gym ni God. Okay? Minsan, binabagsak niya tayo, pero it's supposed to build us up ulit. Okay? Mas malakas at mas matibay. Pain reminds us ng deeper need naton haiya. Kaya, example, pag nagugutom ka, what happens? Kumakalam yung tiyan mo, di ba? Nag-aagook pa sa Bisaya ba? Nag-agook ang imong tiyan. Ayan ang salita ng Bisayan. Ibig sabihin yan, you need to eat. Kumain ka. Ganon din sa buhay. Minsan, pinapadaan tayo ni Lord sa sakit o hirap para magising tayo. To wake us up. Para maalala natin siyang muli. Kaya nga, when I read that part, sabi ni God, pag busog na kayo, nandun na kayo, huwag niyo naman akong kalimutan. Diba? We should not. We should not do that. Okay? Pero siyempre, hindi naman puro suffering lang ang araranasan natin sa buhay. May mga araw na masaya. Diba? All of us experience this. May mga blessings, wala masyadong problema. Okay? Ayun, mga times na yun, dapat enjoy talaga natin ng maigi. Kasi sabi ng Bible, binigay rin niya ni Lord for us to enjoy. Pero tandaan natin, darating at darating ang trials. Are you guys getting tired of this, trials, problema sa buhay? Pero that's how it is, with life. Sabi nga sa Acts 14:22, John, through many tribulations, we enter the kingdom of God. Kailangan natin pagdaanan mga paghihirap para makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Number 3, kapag dumadaan tayo sa trials at temptations, nagkakaroon rin tayo ng bagong compassion. How is that? Para sa iba naman na dumadaan sa mga problema, sa sakit, kay ito nila, they're not exempted. What happens is, pag nakaranas na tayo, na na-develop na natin ang ating stamina kunuhay, pwede na tayong tumulong sa iba na dumaranas pa lang o dadanas pa lang ng mga problema. Sabi nga dito, in English, success builds walls. Failure builds bridges. Okay, I'll simplify it. Ibig sabihin yan, pag puro success ang ipinapakita mo, puro hinambog, okay, para ka naglagay ng pader or wall between you and that person. Ang hirap i-connect sa ibang tao. Okay? Pero, pag failure at struggle ang sinasabi mo, doon nabubuo ang bridge. Kasi nakaka-relate yung tao. Am I right? Nakaka-relate sila. Kasi kadalasan tayo mga ganun eh. Yung mga tao nagsasabi na yung about the success, most of them are moneyed people. Okay? Moneyed people. Kaya nga, kung puro post mo sa social media na perfect life, perfect family, perfect ako, those things, madalas, illusion lang yon. Okay? Hindi yun real talk. Dito sa last one natin, 2 Corinthians, sabi ni Paul sa 2 Corinthians 1:4, si God mismo nagko-comfort sa atin sa troubles natin para tayo din makapag-comfort sa iba na may pinagdadaanan. Yung comfort na natanggap natin kay Lord, yun din ang maibibigay natin sa kanila. So see, there is a purpose
Why we need to go through that? Not only so we can help out ourselves, but we can help out those people in need. Para mas lalo tayong nagdurusa para kay Kristo, mas lalo namang ibinubuhos ni God ang comfort niya sa atin through Jesus Christ. An example of this is, bigla ka namatayan. Ni Brother Real, namatay yung father niya, was that a month ago? 2 months ago? 2 months ago, no? Yeah. Lalo pa kung bata yung namatay, ang hirap i-explain. Ang hirap i-explain sa nanay o sa tatay na kung bakit namatay yung bata. Kung may bibigay akong encouragement, this is probably how I'm gonna do it. Sasabihin ko siguro na hindi ka iiwan ni God. God will not leave you or forsake you. Sasamahan ka niya sa lahat ng pinagdadaanan mo ngayon. You know? Pero, this is the simplest unta. If the person o yung namatay is a believer, iba ang magiging approach ko. Ito siguro sasabihin ko, makikita mo siya ulit. Am I right? If you're a believer, you know you will go to heaven. And there will be a grand reunion in heaven when your time comes. Pag namatay ka dito, makikita mo ulit yung namatay na mahal mo sa buhay. Okay? Yung namatay is not, or she is not just a part of your past, part rin siya ng future mo. Yan ang hope natin kay Jesus Christ. Pero again, para lang ito ng mga Kristiyano. Okay? So kung gusto mo ma-experience, hindi na hope, you have to put your faith in Jesus Christ. One day, there will be a grand reunion. I will see my dad, Lori, Uncle Rading, hopefully they put their faith in Jesus Christ, and all other people, Charlie Kirk, Pastor John MacArthur, all those people na I really admire. But most of all, I will meet Jesus Christ. Diba? That's the most important thing. So, okay? So, this ends our Bible study for today. I told you it's going to be short, but probably the next time we will be talking, di man nakita yung mga problema, pero we now know how to handle problems, all right? To take care of ourselves and to take care of other people. Right? Okay. O sige, let's pray and close this Bible study. Father God, thank you po muli. Natapos na po muli kami sa aming Bible study. Thank you po, Lord, at ginamit niyo ako na mouthpiece niyo para ma-share ko sa kanila ang mensahe niyo, dear God. I pray, Lord, na sa paghihiwalay namin ngayong hapon na ito, that you will bless each and every one of us. Keep us all safe, dear God. But most of all, keep us or have us with you wherever we go. Thank you, Lord, pumuli sa mga salita niyo. In Jesus' name we pray. Amen.